Welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel, and ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, ang ipipicture naman po nating mga halaman ay itong mga succulents. So i-share ko po sa inyo yung lahat ng natutunan ko when it comes sa pag-aalaga ng mga succulents ninyo. At bago po tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. At sa mga gusto naman pong bumisita sa aming garden, nakalagay naman po sa description box yung aming complete address. Well, first of all, bago natin itackle yung taking care ng mga succulents, pag sinabi kasing succulents, ang pumapasok agad sa isipan natin is itong mga maliliit na halaman katulad ng nasa harapan ko ngayon, katulad ng mga ganito. Ito, cactus, and then katulad naman ng isang to, at saka ito na rin, itong mga jade plant. So yan, ito yung mga sinasabi na succulents. Pero hindi lang kasi sila yung pwede nating tawaging succulents, dahil ang pinaka basic definition ng succulents ay yung mga halaman or plants na kayang mag-store ng water doon sa kanilang stems o kaya naman doon sa mga leaves. Kaya kasama din dito yung mga tinatawag na snake plants, at saka yung iba pang mga halaman na kayang mag-store, katulad din ng kalanchoy. So ito yung mga ibang succulents pa na maaari natin. So malawak ang varieties ng succulents na pwede talaga nating pamilian. Depende na lang kung ano yung mas prefer natin. And syempre kapag nabanggit natin yung succulents, hindi mawawala dyan or kakabit na talaga nito yung mga cacti. So, yung mga cacti kasi, ito yung subgroups naman ng mga succulents. So, well, ang ibig sabihin nito is yung lahat ng cacti ay pwede nating tawagin na succulents, pero hindi lahat ng succulents ay pwede naman nating tawagin na cacti. Kung minsan lang nakakalito talaga kasi even yung mga succulents na halaman talaga na katulad ng mga naandito sa harapan ko, minsan doon sa pangalan nila may kakabit din na cactus talaga kahit hindi naman sila cactus at succulent talaga sila. At pumunta naman po tayo doon sa tamang pagpili ng succulents na bibilhin ninyo. So may mga bagay tayong dapat i-consider kung halimbawang bibili tayo, lalo na kung first time nyo lamang bibili ng mga succulents. So ang una natin pwedeng i-consider ay yung location ng paglalagyan natin. Kasi mas maganda kung halimbawang aalamin mo kung saan nakalagay o saan nyo ilalagay yung succulents na bibili nyo, and then mag-research kayo kung ano ba yung succulents na pwede doon. Dahil may mga succulents po tayo na pwede or mas gusto nila yung bright but indirect sunlight, meron namang full sun ang gusto, at meron din namang kayang mag-thrive doon sa low light. So mas maganda kung i-consider talaga natin yung location na paglalagyan nila. At saka ang isa pa dito is para naman mas mag-thrive yung mga succulents na bibilhin ninyo, kasi okay siya doon sa environment na paglalagyan nyo sa kanya. Kasi minsan syempre pagka mali yung environment na yon, hindi maiiwasan na kahit succulent siya, hindi siya makapag-thrive or hindi nyo mapaganda, hindi nyo mapalago yung mga alaga ninyong mga succulents. Tsaka ang isa pa, bukod doon sa location, maganda rin, marami kayong pamimilian kasi may mga succulents na katulad nun, kaya niya nga yung full sun, may mga succulents din naman na doon lamang sa bright but indirect sunlight, at meron din namang mga succulents na trailing. So kung gusto nyo yung mga nailalagay sa mga hanging basket o doon sa mga hanging planters, may mga succulents na pwedeng ilagay doon dahil may katulad na lang nitong nasa harapan ko ngayon. So ito ay trailing na succulents. So kung makikita ninyo, talagang pababa na siya. And ayan, inilagay ko siya, hindi ko siya inilagay sa isang hanging planter o hanging basket. Inilagay lang namin siya sa mas mataas na paso, para at least kahit maghang siya ng konti, mataas pa rin or hindi siya basta-basta sasayad doon sa pinakasahig. At ngayon naman po, pumunta naman po tayo doon sa light requirement. So sa light requirement, katulad ng nabanggit ko kanina, malawak yung adaptability ng mga succulents, depende sa variety na mabibili ninyo. So meron nga na kaya yung full sun, meron naman na sa low light magta-thrive, at meron din naman na kaya mag-thrive doon sa bright but indirect sunlight. And lagi lang din po nating tatandaan na kung halimbawa man may mga succulents tayo na kayang mag-thrive sa low light conditions, pero kung halimbawang sobrang minimal lang yung light na nakukuha nila, maaaring hindi po or ma-prevent nito yung paglaki ng mga succulents nyo o yung paglago niya. At saka isa pa, lalo na dun sa mga succulents na may makukulay na foliage, maaaring mawala yung ganda at kulay ng mga dahon nila. So yun, hindi rin talaga makakaganda ka sa kanila yung mga sobrang konting liwanag lang ang makukuha nila. So kailangan o importante talaga na
balanse yung amount of light na marireceive nila. Hindi sobrang init at hindi naman din sobrang kokonti. Yung morning sunlight, okay sa kanila yon, kaya nilang i-tolerate yon kasi karamihan ng mga succulents namin ay nakaka-receive ng morning sunlight and kayang-kaya nila yon. So wag lang yung sa bandang pahapon o yung sa hapon na nga. Kasi ang nangyayari, mas matindi kasi yung intense of heat na meron o liwanag na meron o init na meron kapag hapon, kaya mas maganda kung morning sunlight at hindi afternoon yung marireceive nila na direct sunlight kung sakali man na gusto natin siyang bigyan ng direct sunlight. And let's say po for example, yung mga succulents ninyo is nakalagay doon sa isang spot na kung saan konti lang yung amount of light. Let's say nagtagal sila doon and gusto nyo siyang ilagay doon sa isang spot naman o area kung saan makakakuha sila ng talagang full sun o kaya naman ay yung bright but indirect sunlight. Well, ang advice ko sa inyo is dahan-dahan yung gawin yon, huwag yung biglaan kasi maaari silang, katulad ng tao, maaari silang magkaroon ng sunburn kasi hindi naman sila sanay doon sa environment na yon kung saan napakaraming amount of light yung makukuha nila. Kasi galing nga sila doon sa low light conditions lamang. So yon, para maiwasan na magkaroon sila ng sunburns unti-unti hanggang unti-unti rin maka-adapt sila doon sa bagong environment kung saan natin sila gustong ilagay. And kung halimbawa naman po morning sunlight lang yung maibibigay natin sa kanila, huwag natin kakalimutan at make sure po na mairo-rotate natin sila. So para naman maging balance at equal yung pag-receive nila ng light doon sa buong palibot ng halaman. Hindi sila lalaki or magbo-bloom lamang or magbo-blossom lamang doon sa isang gilid. So para at least equal at balance at mas maganda kasing tingnan kapag ganun eh. So yun, iro-rotate natin sila para lahat sila nakakakuha ng enough light. And when it comes naman po sa temperature ng mga succulents natin, hindi nila kailangan ng mataas na humidity. So tamang-tama or ideal lang sa kanila yung humidity or environment na meron talaga tayo sa loob ng ating bahay. Unlike na mga ibang halaman na kapag ka nasa loob ng bahay natin o yung mga houseplants na inaalagaan natin, kailangan pa natin gumawa ng mga tricks para paangatin or pataasin yung humidity around the plant. So ito, kung ano man yung humidity na meron tayo sa bahay, okay sa kanila yon. Ang nagiging problema lamang ng mga succulents ay kapag halimbawa doon sa loob ng bahay ninyo ay hindi maganda yung air circulation. And lalo na kapag halimbawa laging moist pa yung soil ng mga succulents ninyo. Ang nangyayari kasi dito is tumataas yung humidity na meron doon sa palibot ng halaman, which is hindi maganda sa kanila dahil maaari itong pagsimulan ng mga fungal infections kaya naman ay pagkabulok ng mga ugat nila. And when it comes naman po doon sa soil requirements ng mga succulents, ang mas gusto po nila o ang mas prefer nila ng mga soil ay yung well-drained potting soil at saka po yung mga fast drying. Kasi syempre iniiwasan nga natin na maging moist masyado yung soil niya na maaaring ang mag-cause ng pagkabulok ng mga ugat nila. Ang kailangan kasi nilang soil ay yung kayang mag-hold ng enough water and at the same time ay madaling matuyo. So para po mangyari ito at masigurado natin na marami ding air pockets doon sa soil na makakatulong para mas mabilis matuyo yung soil niya, is mas maganda kung hahaluan natin ng pumice o kaya perlite yung soil mixture natin. O kaya naman ay ng mga barks o kaya ay yung coco coir. So ito yung mga substance or materials, organic at inorganic materials na pwede nating ihalo doon sa ating potting soil mixture. At syempre po, bukod doon sa soil, makakatulong din kung halimbawang yung mga pots na gagamitin natin is maganda yung drainage hole. Kasi nakakatulong din ito para mas maraming makapasok na oxygen doon sa soil na mas maganda at mas makakatulong sa kanila. So pumunta naman po tayo ngayon sa watering. And when it comes naman sa watering, well, as we all know naman po, ang mga succulents ay kayang mag-store ng water talaga sa stems at saka sa mga leaves niya. So, ibig sabihin, ang kalaban talaga natin dito is unang-una, syempre, yung overwatering lang naman at saka yung soggy soil. At para po hindi na kayo mahirapan doon sa soil mixture, kung halimbawa man na gagawa kayo, meron naman po kasing nabibili na talagang yung potting mixture o yung soil mixture na para talaga sa cacti at succulents. So, pwede pa po natin siyang mas i-improve at lagyan natin ng perlite at pumice kung halimbawang yung nabili natin na potting mixture ay walang ganong organic or inorganic materials. So para po mas maging madali, ito yung mga things to consider nyo para kung halimbawa ito yung mga dapat nating tandaan sa pagdidilig. Una, i-consider natin yung size ng pot, yung size ng plant, at saka yung location ng pinaglalagyan. Kasi at saka pati na rin yung weather na meron tayo. Syempre yung location at yung weather, importante din yan. Kasi katulad ngayon, kung ang weather natin is more on tag-ulan at saka malamig, hindi talaga basta-basta natutuyo agad yung soil ng mga succulents natin. And kung halimbawa yung location nasa loob ng bahay, hindi masyadong naiinitan,
bright but indirect sunlight lang yung nakukuha, mas madalang din dapat yung yung pagdidilig natin sa kanila kasi mas matagal din yung pagkatuyo ng mga succulents natin. And the best way para i-water ang mga succulents natin is idiligin natin itong mabuti and then hayaan natin itong madrain ng fully. And then after that, hayaan po natin na matuyo siya bago natin siya ulit diligin. So much better at mas maganda kung talagang i-check mo yung soil bago mo siya diligin ulit para lang masigurado natin na tuyo na nga ba talaga yung soil. At para masigurado natin na talagang tuyo, pwede naman nating i-stick yung finger natin doon sa loob ng soil para malaman natin kung talagang tuyo na ba. O kaya kung halimbawa nasa maliit lang na pot, katulad let's say for example yung ganitong pot lang and puno siya ng succulents na sa loob at mahirap nang i-stick yung finger sa loob, pwede naman tayong gumamit ng mga stick. And doon naman natin makikita yun. Kasi halimbawa, pagka may dumikit na dirt doon sa stick, ibig sabihin lang noon ay hindi pa talagang tuyong-tuyo yung soil na meron doon sa succulents. So, iwasan muna natin yon. And yun, didepende nga ang lahat ng yan, yung pagdidilig natin, doon sa weather condition na meron tayo at sa paglalagyan ng mga succulents niyo katulad ng nabanggit ko kanina. So hindi rin po talaga uubra sa kanila yung scheduled watering. So maaari kayong mag-scheduled watering kapag halimbawa yan. Let's say for example, summer na and consistent na yung init na meron tayo o yung tag-init na meron tayo. So yun, syempre consistent na rin kung kailan matutuyo yung mga succulents natin. At malalaman naman po natin kung underwatered naman yung mga succulents natin kapag po halimbawa yung mga dahon ng ating succulents ay nagsimula nang magkaroon ng pangungulubot. So yun, isang sign na nawawala na or hindi na sila nakakakuha ng enough na water. Kaya make sure na hindi mangyayari yon. And when it comes naman po sa paglalagay ng fertilizer sa mga succulents, well, sila naman po kasi mga light feeders lang sila eh. So hindi nila talaga kailangan ng sobrang daming fertilizer. Kahit kung talagang gusto niyo siyang lagyan ng fertilizer, kahit once every 2 months lang po yung paglalagay sa kanya. At make sure po na ang nabasa ko rin kasi na mas magandang ilagay sa kanilang fertilizer ay yung fertilizer na mas marami yung amount ng phosphorus than doon sa nitrogen. And when it comes naman po sa propagation ng mga succulents, so may tatlo tayong pwedeng gawin sa kanila. Unang-una is yung offset division. Ito yung pagkahalimbawa yung pinakapuno ng succulents nyo, katulad na lang ng meron tayo dito. So yung pinakapuno ng succulents nyo ay may mga sumibol ng panibago dun sa ilalim niya. So ito yung tinatawag na parang naging mga anak niya na. So yun, pwede natin silang ikat at ilipat sa panibagong lalagyan o panibagong pot. And then pwede rin yung leaf cutting o kaya yung stem cutting. So ito yung tatlong paraan na pwede nating gamitin or gawin na propagation sa mga succulents natin. So katulad po ng mga snake plants, ang mga snake plants ay considered succulents din. And then sa mga snake plants yun, pwede natin gawin yung mga root division o yung offset division na tinatawag at yung paggugupit nyo ng mga dahon ng Sansevieria and then yun yung itatanim natin o itutusok natin doon sa ating pagtataniman na soil. Yung main diseases po na maaaring makuha ng mga succulents natin ay yung tinatawag na fungal o kaya naman ay bacterial rot. So nangyayari ito kapag too much moisture ang meron sa succulents natin na kaya naman nating i-prevent kung proper yung caring na ginagawa natin sa mga succulents natin. So nangyayari lang naman to katulad ng sinabi ko kapag hindi natutuyo yung soil ng mga succulents ninyo. At pagdating naman po sa mga peste, so katulad din ng mga ibang houseplants, pinamamahayan din siya ng mga mealybugs, ng mga spider mites. So kapag halimbawa mayroon na kayong nakita ng mga insekto na namamahay doon sa inyong mga succulents, so yung mga affected na succulents, itabi nyo lamang po, i-isolate nyo para hindi na siya makahawa doon sa iba. And ngayon naman po pumunta tayo doon sa mga frequently asked questions sa mga succulents. So ang kauna-unahang katanungan na dyan na lagi ay bakit nanlalagas yung dahon ng succulents ko? So kung halimbawa ang panlalagas po ng mga dahon ng mga succulents ninyo ay nagsisimula sa baba, so wala naman po kayong dapat ipag-alala dahil normal lamang ito. Dahil ito ay nangyayari para palitan kasi old leaves na siya eh. So yung mga nanlalagas na yon na dahon ay matanda na, so papalit lang siya ng panibago. Pero kung halimbawa man na nagsimula ang panlalagas ng dahon ninyo ay doon sa pinakaibabaw o yung bagong dahon ang nanlagas, so ibig sabihin lang nun, kailangan natin siyang bantayan or obserbahan kasi maaaring ito ay nagkokos ng too much watering natin. And ang sunod naman po madalas na katanungan when it comes sa succulents ay kung bakit daw naninilaw yung mga dahon ng succulents natin. So mayroon tayong tatlong maaaring dahilan kung bakit or pinagmumulan kung bakit nagkakaroon ng paninilaw na dahon yung mga succulents. Maaaring ito ay too much sunlight,
o kaya naman ay too much water o kaya sign ito ng infestation ng mga peste. Kung halimbawa naman po na nagkulay brown naman yung mga dahon ng ating succulents, ibig sabihin lang din ito is too much light or yung sobrang intense ng light nang nare-receive niya kaya siya nasusunog or nagkakaroon ng brown leaves yung mga succulents natin. Paano naman natin malalaman kung halimbawang healthy naman yung mga succulents na inaalagaan natin? Siyempre, unang-una sa lahat dyan, hindi nanlalagas yung dahon, firm yung mga stem at leaves niya, at saka naka-upright po, upright position yung inyong mga succulents. So yun yung mga dapat yung, or ito yung mga signs na dapat yung makita sa mga succulents niyo para malaman nyo kung healthy ba siya. So yun lamang po, and I hope makatulong ang video na to sa mga viewers natin na nag-aalaga o gustong mag-alaga ng mga succulents. And again, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe at pakihit po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po doon ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.